So, imayin nyo na itong mga blessings in disguise na to, mga kapiksi. And talagang super blessed kayo guys, no? Pagdating sa kaperahan, angel number 888999, mga kapiksi. During those times na nakaka-experience kayo ng mga problema or pagsubok guys, may mga taong tutulong sa'yo na maka-recover, may tutulong sa'yo na maisalba ka, kumbaga, dun sa hindi mo inaasahan na mga problema, okay? And nakikita natin dito na mas magiging maganda talaga, no, yung takbo ng inyong pamumuhay, especially hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong October 1 to 15, mga kapiksi, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. By the way guys, naka-upload na yung inyong 2026 pick a card kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, panoorin nyo na. So unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo or maaari nyong ma-experience, mga kapiksi. Ito, everything is going to be alright, going to be okay, mga kapiksi. So, ibig sabihin, mas nagiging ma-okay, maayos ang mga bagay o sitwasyon sa buhay nyo, mga kapiksi. Pwedeng nagkakaroon na kayo ng acceptance sa mga nangyayari sa inyo, and nagkakaroon na rin kayo ng kapayapaan, peace of mind guys, okay? So, imayin ko na yan. Okay. Okay ka ba dyan? And another message naman guys, ito, for some of you, maaring you are dealing with some stubborn people sa paligid nyo guys, no? Pag sinabing stubborn, matigas ulo, hindi nakikinig, mga kapiksi. Pwedeng ikaw yung matigas ang ulo, o kaya naman pwedeng another person sa buhay mo, like let's say for example mga anak, usually mga anak naman, baka matigas yung ulo ng anak mo, o kaya naman ay asawa, o kaya ay mga kasamaan sa trabaho, mga kapatid, ganyan. So you might be dealing with someone na medyo matigas ang ulo, mga kapiksi. So, syempre guys, hindi naman natin makakontrol yung mga yun, yung mga ganong klaseng behavior. Pero, we can try to talk to them, no? Pwede nyo silang kausapin and tanongin kung bakit ganon, diba? Para ma-resolve nyo yung issue ng pagiging matigas ang ulo, mga kapiksi. Okay? And another message, Taurus, ito naman third wheel na third party, mga kapiksi. Hindi lang ito sa romantic relationship guys, no? Pwedeng sa lahat, pwedeng may third party din sa trabaho. Let's say for example, pag sinabi kasing third party competition, no? So pwedeng may competition ka sa relationship, unang-una baka may kabet, mistress, ganyan. Yung third party, pwede rin ng mga kaibigan, barkada, pamilya, di ba, mga in-laws, yan, trabaho. Yan yung mga usual na third party sa relationship, mga kapiksi. Sa trabaho naman, baka meron kang kakompetensya sa trabaho. And ganun din sa negosyo, mga kapiksi, mga kakompetensya, guys. Again, no, hindi naman natin maiwasan yung competition, mga kapiksi. It's part of the society. Basta ang importante is you focus your energy on yourself guys, okay? And kung sa relationship naman ito guys, pwede kayong makinig nung subliminal natin na pampawala ng kabet or third party. And meron din tayong video course na paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, kung naka-resonate kayo sa relationship, guys, pwede nyo pakinggan yan. Tsaka yung subliminal pala na pampawala ng balakid. Okay? Kasi lahat ng third party nandun sa subliminal na yan, guys. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan
sa mga messages na yan. So, shuffle natin yung cards, guys. Hanapin natin yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung videos natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Taurus, guys, kayo ay represent ng Father of Pens sa ating spread. Latag natin yung spread nyo, mga kapixie. By the way, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Aventurin at saka Citrine, guys. Yung link may kita nyo sa description box. Wow, grabe. So, ito, guys, nakikita natin na maaari kayo magkaroon ng blessing in disguise, mga kapixie. So, meron dito another presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaari may Earth element kayo sa inyong natal chart, guys, or you may be dealing with another Earth sign. Ito, guys, ito yung blessing in disguise, mga kapixie. Okay? So, ibig sabihin nito, maaari kayong maka-experience ng pagsubok, challenge, na parang may mawawala sa inyo, mga kapixie. Pero, kapag nawala yung particular na bagay na yun, super yung blessings na babalik sa inyo. Guys, no, it's like parang 10 times more ng tao, bagay, or sitwasyon na nawala sa inyo, mga kapixie. So, ganun yung balik sa inyo, guys. So, let's say, for example, nagkahiwalay kayo ng asawa mo, yung asawa mo, sugarol, tawag dito, babaero, mahilig mag-inom, mabisyo, ganyan. So, kahit na masakit sa kalooban mo, maaari siyang mawala sa inyo, pero may papalit na panibagong specific person, which is parang 10 times more ng person mo, in a good way, no? Parang, hindi yung 10 times more na mahilig magsugal. Hindi ganun, ibig sabihin 10 times better, no, ng person mo, mabait, maalaga, matulungin, provider, mga ganyan. So, parang blessing in disguise na magkahiwalay kayo ng asawa mo or jowa mo, and then, yung papalit naman sa inyo is super something na deserve mo talaga. Okay? So, sample lang yun. Okay naman, trabaho. Let's say, for example, freelancer ka, nawalan ka ng kliyente, nagreklamo sa yung kliyente, so nawala siya sa iyo, ayaw niya na mag-renew ng project. Tapos kapag nawala siya sa iyo, syempre mawawalan ka ng kita, pero ang kapalit nun is 10 times more. So pwede kang magkaroon ng more than one client, no, nakapalit niyan, o kaya naman another client na mas mataas magbigay or magbayad ng sweldo. So, yung mga ganun, guys, no? Yung mga ganun klaseng scenario, yung sinasabi natin ng mga blessings in disguise, may mawawala, pero yung kapalit is something na better, na something na deserve nyo talaga sa buhay, guys. Okay? So, imayin-mayin nyo na itong mga blessings in disguise na to, mga kapixie. And talagang super blessed kayo, guys, no? Pagdating sa kaperahan, angel number 888999, mga kapixie. During those times na nakaka-experience kayo ng mga problema or pagsubok, guys, may mga taong tutulong sa'yo na maka-recover, may tutulong sa'yo na maisalba ka, kumbaga, dun sa hindi mo inaasahan na mga problema. Okay?
And nakikita natin dito na mas magiging maganda talaga, no, yung takbo ng inyong pamumuhay, especially guys sa kaperahan, kapag dumating na itong mga blessings na to, mga kapiksi. So these are more money, these are financial gains. Parang mas magiging secure yung kaperahan mo. Money will come from different sources, mga kapiksi, and parang mas magiging malaki yung mga savings nyo, guys. Alright, and nakikita rin natin dito na you will be emotionally happy and satisfied, na parang feeling mo eto na yung pinapangarap mo, eto na yung gusto mong buhay talaga, yung mga ganon. So you will get what you deserve, Taurus. Alright, so i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Itong mga blessings na to, more money, security, no, pagdating sa pera, tsaka mga unexpected help, mga kapiksi. Alright, so what else, mga kapiksi? Tingnan pa natin. Ito, guys, yung sinasabi natin na competition. It can be competition or matigas ang ulo, mga kapiksi. So nakikita natin na yung iba sa inyo, guys, parang natatrap kayo dito sa person na to, or natatrap kayo dito sa sitwasyon na to, na it brings a lot of disappointment sa buhay nyo, especially kung anak nyo to, guys, no? Kasi parang it's pwedeng anak or asawa, ganyan, na it's very exhausting para sa inyo, disappointed, na parang kahit anong kausap mo, kahit anong explain mo, matigas ang ulo nitong person na to, mga kapiksi. So lumalabas talaga yung energy na ito, guys. Okay, and yung iba sa inyo parang susuwagin pa kayo nitong person na to. Ibig sabihin, parang pag sinabing susuwagin, no, yung lalabanan, ganyan. Baka meron kayong mga anak na masyadong matabil ang mga dila, and kung sumagot-sagot, magmura-mura, ganyan. Yeah, so itong mga parang yung mga pananalita niya, masakit, no, na masakit sa tenga nyo, masakit sa damdamin nyo, mga kapiksi. So I'm sensing na this is more on anak talaga, guys, kesa sa asawa, no? Or although pwede ring asawa, for some of you might be dealing with a very narcissistic person na masakit magsalita, guys. Okay, and even yung mga anak, guys, I'm sensing na yung iba sa inyo parang minamaliit kayo ng mga anak nyo, no? Baliktad. Bakit ganon? Kung anak ko yan, baka nasampal ko na yan. But yeah, may mga ganon na scenario kayo, mga kapiksi. So kausapin, no, ng maayos, guys, para ma-resolve nyo yung mga issues nyo sa kanila, mga kapiksi. Alright, so ito, guys, comment down below if naka-resonate kayo. Although itong mga anak issues na to, hindi naman to magre-resonate sa lahat, no, lalo na kung wala naman kayong anak. Pero itong mga blessings na to, guys, yung mga more money na yan, talagang i-mind nyo na yan, kasi talagang secure na secure ang iyong kaperahan, kapiksi. So another message, guys, ito, judgment. Judge less, understand more, mga kapiksi. Iwasan natin yung criticism, yung pag-criticize, pag-condemn ng ibang tao. Huwag tayo maging judgmental. In short, guys, no, hindi lahat ng nakikita ng mata natin, hindi lahat ng naririnig ng tenga natin ay tama, lalo na sa social media. Iba-iba yung nakikita natin dyan, no? So make sure na we hear it straight from the person, and we hear it parang yung two sides of the story bago tayo mag-judge. Or kung may iwasan, wag na talagang mag-judge, mga kapiksi. Kung ayaw nating ma-judge din tayo ng ibang tao. Alright, so yeah, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo. And ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video cards. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.